Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos yung manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. What seems to be the end can be a new beginning. Easter, a season that invites us out from the shadows and into the light, where we explore the dimensions of love, identity, fulfillment, and eternity. A season that echoes the triumph from the grave and what it truly means to be welcome to the continuation of our powerful, spirit-lifting, life-giving talk series for the Easter season. Pangatlong talk na po ito ng ating Easter special series, Raised to Life. At ngayon, nasa talk 3 tayo sa letter F, fulfillment. Napakahalaga ng talk 3. Ako po'y nagtuturo ng philosophy sa mahabang panahon. At para sa akin po, mahalaga yung mga tanong na what, who, when, where, how. Pero para sa akin po, ang pinakamahalagang tanong ay why. Bakit? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Bakit tayo nandito? Our purpose. Because that is what will give us our fulfillment. And we will all go home with this big message. God desires you to live life to the fullest. Muli, may mga, di ba? Minsan pag naiinis tayo, di ba? O nag-aaway, o masasakit ang salita natin sa kinainisan natin. Sinasabi natin, ikaw, buhay ka pa, pero patay ka na. Di ba? Naglalakad ka na lang, gumagalaw ka na lang. Pero sa totoo lang, may mga taong ganyan, di ba? Na they just exist. They just survive. Kaya ako lang po ito, hindi naman ito nakasulat sa bato. Pero iniiwasan ko po yung mga salitang, kamusta ka? Eto, nakakaraos. Para bang ang buhay ay makaraos lang? Eto, nakakatawid. Eto, yung ba ang gusto ng Diyos? Binuhay ka para makaraos ka? Hindi. Gusto ng Diyos, lubos, ganap, masagana. Ang tanong, ano ibig sabihin ng lubos, ganap, at masagana? Yan yung translation sa Tagalog. Sa iba, lubos, ganap, at kasiyasiya. Lubos, ganap, at punong-puno. So ano ibig sabihin ba nun? What does it mean to live life to the fullest? What is a fulfilled life?
Ako din po gusto kong paglaruan ng mga salita. Tingnan nyo. Fulfilled. Sabihin nyo lahat, fulfilled. Di ba pwede mo nang hatiin yan sa mga salitang full at filled? Di ba? Full na, filled pa. Sasabihin nyo lang, English teacher din ako, ingatan nyo lang yung pronunciation. Hindi ko nasulat. Pero pwede kasing maging full. Ano ba? Iba yung full. Puno. Yung full. Hangal yun. Di ba? Ikaw, loko ka talaga. You're a fool. Baka ikaw ay full-filled. Punong-puno ng kahangalan. Kaya, ano ang tunay na magbibigay sa atin ng buhay na ganap tulad ng sinasabi ng Panginoon? Iba-iba ang sagot natin. Iba-iba ang type natin eh. Yung iba, yung marami. Ang magbibigay ng buhay na punong-puno sa akin ay, tadan, pera. Yung iba, kwarta. Yung iba, salapi. Yung iba, dollars. Peso. Pareho-pareho. Ito, uunahan ko sa inyo. Hindi naman po masama yan. Tayo dito sa feast, hindi natin dinidemonize ang pera. Dahil mahalaga ang pera. Huwag lang doon iikot ang buong buhay. Yung iba, ang magkakapagbigay sa kanila ng punong-punong buhay ay kapangyarihan. Talagang, di ba, mangdaraya, tatapak ng iba, papatay pa nga, para sa kapangyarihan. Di ba yan nangyayari ngayon sa daigdig? Dumadami ata yung mga nag-aaway ng mga bansa ngayon. Mamaya papasadahan ko yan, makikita nyo. Namamatay araw-araw, libo-libo, daan-daan. Para saan? Kapangyarihan. Akin ito, dito lang kayo, dito inyo. Power ang magbibigay ng punong-punong buhay para sa amin. Unahan ko din kayo, hindi naman lubos na masama ang power. O di ba si Jesus, pinadala nga niya sa Pentecost, dinala ang Holy Spirit to give power. O di ba yung mga apostoles, di ba, mga takot na takot yun nung nawala ang Panginoon. Pero nung nagka-power, lumabas, nagsalita, kailangan natin ng power. Ang tanong, saan mo gagamitin yung power mo? Yan. Lalo na yung posisyon, impluensya, hindi naman masama yan. Kung ikaw ay boss, kung ikaw ay manager, kung ikaw ay politiko, kung ikaw ay may-ari ng isang establishment, hindi masama yan. Pero yung impluensya at posisyon, saan mo gagamitin? Para magkaroon ng buhay na puno, hindi lang ikaw at ang iba. Yung iba naman, fame, kasikatan. At gagawin ang lahat para magkapangalan. Totoong-totoo yan. Saan? Social media. Kasi lahat ngayon, meron ng kakayanan sumikat. Noon, ang way lang para sumikat, TV. Di ba? O sa radyo. Kaya gusto natin lahat mapanood sa TV. Lalo na kung magiging artista ka at mapapanood sa sinihan. Ngayon mag-viral lang yung iyong YouTube, yung iyong TikTok. Pwede ka nang sikat. Di ba? Mas sikat pa nga ngayon yung mga vlogger. Di ba? Milyon-milyon pa kinikita. So yung iba, kasikatan ang magbibigay ng punong-punong buhay. Ulit, hindi natin dinidemonize yan. Si Brother Bo Sanchez. Pagkasama ko, talagang sikat na sikat. So, masama ba si Brother Bo dahil sikat siya? Ay, hindi. Sumikat siya na dahil sa kanyang ginagawa. Sumulat ng libro at sa kanyang buhay. Masama ba yun? At saan niya ginagamit yung kanyang kasikatan? Abay, para lalong dumami ang lumapit sa Diyos. Hindi masama. Yung iba naman, mga iniisip nating mas praktikal. Halimbawa, paano magiging puno at lubos ang iyong buhay? Yung iba ang sagot, healthy life. Pwede rin yun, hindi ba? Paano ka nga namang makakapaglingkod, makakapagtrabaho, paano ka magmamahal? Kung maaga pa lang, di ba, ikaw ay sakitin na. Kaya tama rin ang pangalagaan natin ng ating pangatawan. Yung iba naman, love life. Pagpapalit talaga nilang lahat para sa pag-ibig, para sa kanyang jowa. At hihinto ang buong mundo pagkasama kita. Di ba? Kasi ikaw lang, punong-puno na ako. You complete me. Di ba? Yung iba naman, simpleng buhay lang.
Gusto ko lang simpleng pamilya o simpleng tahanan o kahit sa probinsya, magtanim lang ako ng kamote. Di ba? Okay na ako dun. So in short, ano ibig sabihin ng buhay na lubos at ganap? Well, depende. What we find fulfilling differs from others because it's based on our values. Depende kung paano din tayo pinalaki. Depende din sa ating geographical locations. Yung mga pinanganak sa kaduluduluhan ng mga probinsya, iba yung ligaya nun eh. Dun sa mga nasa gitna ng syudad, iba yung mga kaligayahan ng mga nasa Africa, o ng mga nasa Israel, o nasa Gaza. Iba yung kaligayahan ng nandoon sa nakatira sa Mindanao, o sa iba-iba. Iba-iba, depende din sa ating beliefs, sa ating pananampalataya, sa ating mga prinsipyo. Depende din sa ating satisfaction. So, ang una natin take dyan ay hindi natin mapipilit sa bawat isa kung ano ibig sabihin ng buhay na lubos at ganap. Pero mali din yung relative, mali din yung, so kanya-kanya, depende yan. Hindi. Kasi mayroon pa rin mga general and universal truths kung ano ang nagbibigay ng tunay na buhay na lubos, ganap at kasiyasiya. Bakit? Bigyan ko yun ng sample. Kilala niyo si Michael Phelps? Si Michael Phelps po, ang most decorated Olympian of all time. American swimmer po siya. Ang tawag sa kanya, the God of Golds. Grabe. Bakit? Wala pa at mukhang mahihirapang talunin ang record ni Michael Phelps. Sa Olympics ito 39 world records, 28 Olympic medals, 23 doon gold. 23 gold, isang tao pa lang. Tayo, isang beses na nagka-gold, di ba? Mamatay-matay na tayong lahat, di ba? Kaya dapat patuloy nating suportahan at hangaan si Heidelin Diaz. Nag-feaster po yan dito. Singit ko lang kasi hindi siya nag-qualify sa Paris. Pero yung ginawa niya sa atin, hindi na mabubura sa kasaysayan. Di ba? Binigyan. Palakpakan nga natin si Sister Heidelin Diaz. Alam niyo ba na nagtayo pa ng feast light yan para nanonood yung kanyang mga tinitray ng feast? Pero ito si Michael Phelps, gabi, 23 gold, 3 silver, 2 bronze. At siyempre, kinayaman niya yan. Ang net worth niya, many years ago pa yan, $100 million. Gabi. I-times mo pa yan sa 57 na ba ngayon? 56. Gabi! At wala na makakabura sa kasikatan niya. Nasa kanya na lahat. Pera, kapangyarihan, hindi ba? At kasikatan. Pero alam niyo bang naging kwento niya bago mag-pandemic? Bago pa to ng pandemic, nagkulong sa kanyang kwarto. 2 weeks halos. Alam niyo kung ano nangyari? Tanong niyo ano? Na-depress. Oh. Ganyan din yung una kong reaction, sister. What? Ganyan. Kasi sigurado ka magugulat ka. Bakit? Nasa kanya na lahat. Di ba? Pero yun nga ang madalas na kwento ng marami. Akala nila nasa kanila na lahat. In fact, delikado nga kung akala mo nasa iyo na lahat. Kasi kung nasa iyo na lahat, ano pa ngayon ang dahilan mo para magising bukas? Wala ka nang hinahabol. Wala ka nang pinapangarap. Siguro, na nagsisimulang mag-swimming at mag-Olympics si Michael Phelps, gusto ko magka-gold. At doon nagka-gold siya, woohoo! Gold! Yung pangalawa, gold! Pangatlo, gold! Pero kapatid, pang 10, pang 15, okay, gold. Pang 20, gold. Pag naging ordinaryo na ngayon yung success mo Gusto ko magkapera, 1 million, 2 million, pag 100 million na. So, baka lang, hindi ko siya kilala, hindi ko pa nakakausap Subukan kong tawagan bukas, baka sakali. Bakit siya na-depress? Yan yung bakit, hindi ko po alam. Pero ang alam ko, nagamot yun. Pero bago po yung gamot, bago yung good story, redeeming story niya. So,
Ayoko na. Ayoko na sumikat. Ayoko na yumaman. Ayoko na ng kapangyarihan. Madidepress lang pala ako. Gusto ko, simpleng buhay na lang. Ay, hindi din ha. Hindi din po. Ay, ikot po ako ng ikot tong mga bawat linggo. Mayroon po akong pinupuntahang probinsya. The other week lang, o was that last week, nasa Cagayan de Oro po ako. Tapos kalahati no, nasa Sorsogon ako. Hindi ko nasasabihin kung saan ito ha. Pero makikita nyo man sa YouTube. Dumaan kami sa Tulay. Doon sa probinsyang yon, sa syudad na yon. Tapos dumaan kami sa Tulay na yan, kwento sa akin ng mga nagda-drive, Brother Alvin, sikat po ito kahit sa YouTube, itong tulay naming ito. Marcos Bridge ang tawag doon sa tulay. So baka alam nyo kung nasaan na yan. Sabi ko, bakit sikat? Dahil president natin. Hindi po. Kasi po itong tulay na ito, 47 na po tumatalon dito. Last year pa lang yun. Halos average po ng 4 ang tumatalon dito kada buwan. Hindi ko po masabi yung salita. Nag-iingat na tayo salita. Pero binabawi ang kanilang buhay. Grabe, kakilabot. Kaya yung mga nakaluhod na yan, ang dami mga prayer groups na nagdadasal. Binantayan na nga ng mga tanod eh. Sino po yung mga tumatalon dito at tinatapos yung kanilang buhay? Iba-iba. Minsan mga 14 years old. Minsan mga 17 years old. Sabi ko, mga bata. Ano yung mga bata? Ay, nung kwento ko sa tita ko, na taga ron, totoo ba? Sabi ko. Ay, nako. Last year yan, 2 weeks ago lang, 2 yung sa amin. Isang 17 at isang 72. 72. Ang patiwakal pa. Natawa pa sila. Sabi nga namin konti lang naman yung hinihintay niya, nainip pa. Mahirap na gawing joke po yan. Sorry, para umanin. Pero para lang gumaang-gaang, mahirap na usapan ito Pero sinasabi ko po sa inyo, na hindi ko mo, ikaw ay mayaman, ikaw ay madidepress ka. Kasi kahit mga mahihirap, lalo nga nadidepression di ba? Pag hindi na makayanan. Kaya walang pinipili po ang mga taong nawalan ng dahilan para mabuhay. Bakit mo ba tinapos yung buhay mo? Simple lang Wala ka nang makitang dahilan. Wala ka nang way out kung ano man yung hinaharap mong problema. Salamat na lang. Doon sa kwento ni Michael Phelps, mayroong happy ending or happy beginning. Tanong nyo, paano? Ano nangyari? May nagbigay sa kanya ng libro. Si Rick Warren. Ang binigay na libro sa kanya, ang title, Purpose-Driven Life. Kaya yan ang tinuturo ko sa mga high school namin. Module ko talaga yan sa senior high school. Si Rick Warren, balita po yan kay Michael Phelps. Talagang it was all over the news. Michael Phelps says, Rick Warren's purpose-driven life saved him. Kita niyo yung salita? Hindi lang siya na-depressed. Talagang iniisip niya tapusin niya buhay niya. And he had everything. Pero si Rick Warren po, na-meet ko niyan si Rick Warren sa Amerika, sumulat siya ng libro Many years ago, sumikat dito hanggang sa Pilipinas siya. Nung pinakita nga sa akin yung libro, sabi ko, ano yan? Binigalo sa akin ng kapatid ko. Ang ganda nito pero hindi ito sisikat. Sabi ko, kasi ang lalim ng title, Purpose-Driven Life. Sabi ko, lalim. Tapos sa ilalim pa, what on earth am I here for? Mali ako. Sumikat yung libro. On its first month, 4 million copies. On its first year, 10 million copies. Hanggang sa may panahon noon, pati mga gara-garahe dito sa Pilipinas, Purpose-Driven Life Retreat. Purpose-Driven. Grabe, mga madre, mga born again. Aralan ng librong yan. Ang daming sinave ng librong yan. Bakit? Sinagot niya yung pinakatanong ng lahat yung nasa baba. What on earth am I here for? Sooner or later, kapatid, tatanong mo yan Tatrabaho ka, may negosyo ka, tatay ka, nanay ka, politiko ka, engineer ka, doktor ka. Sooner or later, tatanong mo, ba't ko ba ginagawa ito? Para saan ba ito? Si Kule Desma, kilala niyo pa, di ba? Sikat pa rin siya ngayon. Nung bata ako, gustong-gusto ko yung kantang kinasikat niya, di ba? Dito ba
Dito ba? Parang naubusan ng lyrics eh. Ulit-ulit eh. Dito ba? O dito ba? Ulit, di ba? Pero songwriter ako, alam ko yan eh. Inuulit-ulit yan para recall. Para pag inuulit-ulit mo ba, dito ba? Dito ba? Dito ba? Dito ba? Hindi niya makita talaga, hinahanap eh. Tapos biglang binagsak niya, ang dapat kong kalagyan sa isang sulok kong hiram sa ilalim ng araw. Alvin Barcelona po yun, hindi yung Kuledesma. Medyo mabigat yung boses. Pero nakasama ko din yung si Ku, ilang beses na. Napakatalinhaga nung lyrics. Pero sa English, yan yung sinasabing, where is my place under the sun? Diba? All of us have our places under the sun. Ibig sabihin nun, lahat tayo, hindi tayo basta sumulpot lang sa planetang ito para wala lang. Meron tayong kahulugan at meron tayong layunin na hinahanap natin. At pag nakita natin yun ang fulfilled life. Fulfilled life is living a purposeful life. A meaningful life. Si Michael Phelps, nung nabasa na niya yung libro ni Rick Warren, natapos na yung kanyang depression at mag-isip, sumali uli ng Olympics. Di na siya nanalo. Tinalo na siya ng mas bata. Singapore na mas bata sa kanya. Silver na lang ata sa niya. But you know what? You know what? Ask me what? Tanggap niya. Nangiti lang siya. Una sa lahat, grabe, hindi na mabubura yung kanyang record eh. Pangalawa, may mas malalim na siyang dahilan para mabuhay. Hindi lang para sa medalya. Hindi lang para... mas malalim. Hanap tayo ng lalim. Kaya pag ako nagbibigay ng talk sa mga retirees, Brother Alvin, mag-retire na kami. Anong gagawin namin pagkatapos nito? Pagi ako nagtutok ngayon, mamayang gabi, akyat na naman ako sa Benguet bukas. Mga government officials, iniikot ko. Lagi ko sinasabi, mahalin niyo yan, trabaho niyo, yung posisyon niyo. Pero tandaan niyo, hindi yan nabang panahon. Kasi pag umikot ang buhay mo sa pagiging mayor, magiging kapitan, yung mga kausap ko eh. Mahalaga yan, ha? Posisyon, mahalaga yan. Pero paano pag di ka na mayor? Mag-i-eleksyon na naman next year. Paano pag di ka na kapitan? Paano pag hindi na ikaw CEO ng iyong kumpanya? Paano pag hindi na ikaw ang regional director? Paano pag hindi na ikaw ang manager? Paano pag hindi na ikaw ang principal? Nakakabit doon yung purpose mo. Nawawalan ka na din ng purpose. Hindi. May mas malalim na purpose. Mahalaga ang pagiging negosyante mo, mahalaga ang posisyon mo, pero may mas mahalaga pa dyan. Hanapin mo yung ilalim nun para anuman ang magbago, ito hindi magbabago. Dahil ito ang layunin ko, hindi lang dito, kundi hanggang sa dulo ng walang hanggan, hanggang sa kabila, dadalhin ko ito. Amen? Mamaya po, si Brother Tony, tuturuan niya tayo. Ipapaalala niya sa atin yung 5 P's to a fulfilled life. Ano yung mga sikreto para talagang maging lubos at ganap? Ako itutuloy ko lang yung mga magnanakaw ng full life na yan. The 3 C's that steal, kill, and destroy life. Tandaan niyo yung John 10:10? Naalala niyo? Diba, masikat dyan, I have come that they may have life and have it to the full. Pero ano sabi ko, bago pala yan, winarningan tayo. There's a thief, magnanakaw, napapatayin, nanakawin, sisirain yung buhay mo. Yung buhay mong masaya, buhay mong fulfilled, may magnanakaw. At uulitin ko, hindi palagi yung demonyo nagnanakaw niyan. Minsan tayo, ninanakaw natin. 3 C, mga magnanakaw ng ating buhay na lubos at ganap. First, magnanakaw. C, complaining. Di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, gusto nyong maging miserable buhay nyo? Di ba? Epektibo itong tip ko. Sigurado ito. Kung gusto nyong talagang lagi kayong galit, lagi kayong nakasimangot, lagi kayong nakanguso, laging salubong ang kilay ninyo, gusto nyo yung tumataas yung
yung presyon nyo, yung sumasakit ulo mo, gusto mo yan? Gusto mo yan? Simple lang, simple lang. Tanong nyo, ano? Anong gagawin? Simple. Magreklamo ka sa lahat. Ireklamo mo asawa mo, ireklamo mo anak mo, ireklamo mo bahay mo, ireklamo mo pagkain nyo, ireklamo mo weather, reklamo mong bayan mo, reklamo mo katabi mo ngayon, reklamo mo yung preacher, reklamo mo lahat. Congratulations. Miserable buhay mo. Epektibo yan, subukan nyo. Kasi sabi sa Psalm 34:8, taste and see that the Lord is good. Kaya isang bagong paborito ko ngayon sa feast worship. Have you seen how good the Lord is to us? Ang dami pong pwedeng ipagpasalamat. Pero yung taong mareklamo, ang titignan niya yung wala. Ang titignan niya yung negatibo. Ang titignan niya yung kulang. Samantalang ang daming pwedeng biyaya na nangyayari. Kaya yung taong mareklamo, laging mareklamo, ganito, itsura lagi niya. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka malapit-lapit. At pag nadikit na yan, laging yan ang default ng mukha mo. Pagising mo pa lang, maga na naman. Paglabas mo na naman, kayo naman kasama ko. Ayan na naman ang kakainin ko. Papasok na naman ako sa opisina. Yun na naman. Yan ang mukha nyo. Pag lagi nakaganyan, eto na kasunod yung mukha. Ayan, no? Malapit-lapit na sila. Ha? Reklamo mo lahat. Pagbabahay ka, yun, reklamo mo. Reklamo mo pamilya mo, reklamo mo kapitbahay mo, reklamo mo yung kalan mo, reklamo mo yung silya nyo, yung supat. Reklamo mo lahat. Sa kakaganyan-ganyan mo, eto na, kamukha. Di ba naging talk ko na rin sa inyo? Pabata po ng pabata ang mga nagiging reklamador. Noon, ang mga bata, they don't dare to complain. Pag naglagay ka ng pagkain sa mesa, yan ang kakainin natin. Di ba lagi yung sinasabi? Pag kangkong yan, pag munggo yan, yan ang ulam natin, anak. Thank you, mami. Kakainin mo yan. Kahit na ampalaya, salamat. Ay, ngayon, pag naghain ka niyan, mami, walang hotdog. Mami, walang spam, walang fried chicken. Tayo, ay, iluto niyo yung anak ko natin. Pabata ng pabata, di ba? Kaya nga, entitled generation. Reklamo ng reklamuhin. Bago natin tinuruang sumunod, pinatulan natin yung mga reklamo nila. Sobrang pabata ng pabata, sanggol pa lang, nagreklamo na. Kaya tingnan nyo mga sanggol na mareklamo, sanggol pa lang, tumatanda na itsura. Tingnan nyo, ayan, no? Samantalang ang antidote, si Tony mamaya yan, pero ano ba ang antidote ng reklamo? Pasalamat. Pasalamat po. Si Rick Warren ulit, tinanong siya, Rick Warren, ano ba ang buhay? Masaya o malungkot? Ano ba ang mundo? Pangit o maganda? Ano ang sagot? Depende. Depende sa iyong pagtingin. Noon daw, ang sagot ni Rick Warren, weather. Diba? Bagay, Amerikano sa Rick Warren na tinatagalog ko lang. Sabi niya, parang tayo noon, diba? Sabi niya, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Nung bata ako, mayroong soap opera noon ang tawag namin, ni teleserye, na ang kantay, kung minsan ang takbo ng buhay mo, parang ako lang nakakaalam, gulong ng palad, ayun, may umuoo din, may kaedad ako dito, ang buhay ay gulong ng palad, ibig daw sabihin, minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ganyan lang daw ang buhay. Ay, pero sabi ni Rick Warren, nung umandar ang buhay ko, mali ako dun. Hindi pala minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Ano ang buhay? Sabi niya, sabay. Sabay na may nangyayaring hindi maganda at may nangyayaring maganda. Bakit? Karanasan niya mismo.
Sumikat siya, yumaman siya, naging powerful siya sa book niyang Purpose-Driven Life. Pati mga presidente ng Amerika kumukonsulta sa kanya. Rick Warren yan eh. Kasabay ng kanyang tagumpay, wow, ibabaw. Asawa niya nagka-cancer. Yung anak niya, isa din yon sa mga kwentong kanina na-depress at tinapos ang buhay. Sabay. Habang may masaya, may malungkot. May tagumpay, may kabiguan. Parang yun ang totoo, hindi ba? Ngayon lang, sino sa inyo ang may dahilan para maging masaya? Taas ang kamay. Oh. Pero sino din sa inyo ang may dinadalang problema at pagsubok? O, tingnan, niloloko niyo ako. Sabi niyo, masaya kayo. Tapos ngayon may problema kayo. Ganun talaga buhay. Tama? Pwede kang isaya at meron kang dinadala. Ang tanong, saan ka mas nakatutok? Mas nakatutok ka ba doon sa tagumpay o nakatutok ka doon sa pagkabigo? Sa mabuti, sa masama. Sa pangit, sa maganda. Hindi ko sinasabing ipikit mong mata mo sa problema. Harapin mo yan. Hindi ko sinasabing ipikit mong mata mo sa pangit o sa mabaho o sa madumi. Dapat makita mo yan para linisin mo at gawan mo ng paraan. Tama? Huwag ka lang bababad doon. Huwag kang bababad. Kasi pag binabaran mo talaga, ay ang kaguluhan sa mundo at problema sa mundo, yan, pati ikaw, tatapusin mo na rin lahat yan, mabibigatan ka na. May isang journalist na ang lagi niyang kinukunan yung mga kahirapan, patayan, gera, yan ang kanyang forte. Ang gaganda ng mga kuha niya. Well, magaganda na gruesome. Ayun, di na niya nakayanan. Tinapos na niya buhay niya. Doon siya nakatutok eh. Kaya ako po, pag ako ay nagmisyon sa mga mahihirap, sa mga api, sa mga nakakulong, mga preacher kami, kayo din ginagawa niyan. Pero pagkatapos kong makiiyak, makatapos kong madinig ang mabibigat na kwento, pag uwi ko, manonood na ako Mr. Bean. Manonood na ako ng mga superhero. Are you getting what I'm doing? Mabalan. Makikipaglaro na ako sa aking anak. O balansin nyo. Saan kayo nakafocus? So bakit ka nagko-complain madalas? Baka siguro ang focus mo doon sa hindi maganda. Samantala kung ang focus, tingin ka sa hindi maganda, tingin ka sa problema, pero ibalik mo, ang tawag doon, default. Parang sa settings, ibalik mo sa blessing. Mas marami pa ring blessing na nangyayari. At kitang-kita mo ang isang taong ang default niya, blessing, mas madalas nakangiti. Kayo pumasok kayo sa opisina, o pumasok kayo sa inyong school, o pumasok. Tapos, di ba, lahat, good morning, tapos lahat, morning ka dyan, pagalitan tayo. Morning ka dyan, may mga... Ang bigat. Pero subukan mong pumasok ka, good morning, nakangiti lahat. Ay, naku, saya mo buhay. Kahit nga may edad ka na tignan mo ito, may edad na siya, wala nang ipin Pero napaka-positibo, ang ganda. At yan sana ituro natin sa ating mga anak. Kahit na may problema, kahit may pagsubok, ngiti, tingnan niyo yung ngiting baby na yan. Di ba? Nakakahawa. Lalo na yung mga ngiting ganito, kita mo halos wala nang mata. Kita nyo? Ini-eksperimento ko lang ngayon sa ngiti. Kayo napapangiti. Pero doon sa mga nakasimangot, mga mukhang gorilla, ngiti din kayo, pero ayoko ng ganyan. Magnanakaw ang masyadong mareklamo. Ninanakaw niyan sa'yo na makita mo ang blessing. Kaya nga yung kanta, have you seen how good the Lord is to us? Baka pangungonsyensya sa iyo kasi ang nakikita mo palagi, problema. Hindi mo ba nakita, nagising ka? Hindi mo ba nakita, buhay ka? Hindi mo ba nakita, may pagkain ka? Hindi mo ba nakita, may pamilya ka? Hindi mo ba nakita, may mga kaibigan ka? Hindi mo ba nakita? Taste and see that the Lord is good and you will have a full life. Amen? Saan madalas galing ang complaining? Pangalawang C. Tanong nyo saan? Comparing. Kaya ka nagko-complain kasi kinukumpara mo .
Sabi sa Galatians 6:4, pay careful attention to your work. For then you will get satisfaction of a job well done and you won't need to compare yourself to anyone else. Kaya minsan tama din yung, intindihin mo yung buhay, tingnan mo yung mga kapitbahay, tingnan mo yung isa, hindi nagtrabaho. Yung trabaho mo, intindihin mo. Yung buhay mo, intindihin mo. Yung bakuran mo, intindihin mo. Yung pamilya mo, intindihin mo. Kesa sa tingin ka ng tingin sa iba. Sabi din sa ibang bahagi ng Biblia, pag nag-compare ka, it's either mas yayabang ka o mangliliit ka. Bakit? Palagi ka makakita ng mas mataas ka, makakakita ka din ng mas mababa ka. Kaya pag nakita ka ng mas mataas ka, yayabang ka. Ay, walang kwenta to, buti pa ako. Pag kinumpare mo naman dun sa mga mas matataas sa'yo, feeling mo, kawawa naman ako. Sila, na-promote sila, may kotse sila. O di ba ano yung paulit-ulit ko sinasabi, lagi akong napapaalala sa mga bata eh. Sana, again, hindi naman ito masama. Pero yung sana all, di ba sabi ko sa inyo? Kasi di ba may nag-post. Ang saya nila nasa Boracay. Anong comment? Sana all. Kumain ng masarap, sana all. Na-promote siya, sana all. Ano nangyari sa congratulations? Ano nangyari sa I'm happy for you? At ano ibig sabihin ng sana all? Parang nakakatuwa lang, parang katunog China oil. Parang ganun. Ano ibig sabihin nun? Bakit siya meron, ako wala? Sana ako din. Ba't kayo nagburakay? Dapat ako din. Ba't kayo bumiyahe? Dapat ako. Bakit siya na-promote? Dapat. No. Kaya yung sana all na yan, comparing eh. Of course, hindi ko na sinasabi, ikumpisal mo bukas kay Father. Sabi po ni Brother Alvin, nagsana all ako, patawarin. Hindi. Tinitingnan ko lang yung underlying statement yan. Anong ibig sabihin? Kasi kung yung sana all mo, kinukumpara mo, nagiging malungkot ka. Bakit siya may bagong damit? Sana all. Ang hirap pa niyan, meron ka na eh. Kaya comparing is rooted in envy. Meron ka ng hawak, madalas sa akin nangyayari yan. Kaya ako natutok ito kasi ganyan din ako, nahuhuli ko sarili ko eh. Bawa, nag-Starbucks kayo, umorder ka ng matcha. Ang saya mo na sa matcha mo. Tapos yung kasama mo, umorder ng choco chip. Parang mas masarap yan kaysa dito sa iniinom. Ang saya mo na dapat dito ha, pero nung kinumpare mo. Madalas nangyayari sa akin yan. Uy, ang sarap niyan. I'm happy. Masarap din ito. At tingnan nyo ito. Ayan, paborito ko yung meme na yan. Lahat sila naiinggit. Sabi nung nasa kotse katabi, ay, buti pa siya, bago yung sasakyan niya. Ako, luma. Noong sa panahon frame, dumaan yung nagbibisikleta, buti pa siya, kahit lumang kotse meron, ako bisikleta lang. Doon sa baba naman, sabi nung naglalakad, buti pa siya, may bike, ako naglalakad lang. Doon naman sa naglalakad, may nakasilip sa taas, buti pa siya nakakalakad, ako pilay. Kita mo? Laging, ang hindi alam nung pilay, ang hindi alam nung di makalakad, yung nasa baba na nagmamaneho sa sasakyan, nakita din siya. Ano sabi na nasakyan? Na nasa mag-aaral sa buti pa siya, paupo-upo lang doon. Ako, tatrabaho. If we keep on comparing ourselves to others, we will always feel inferior. Nanakawin. Yung galak na natin, may kotse tayo, may bike tayo, nakakapaglakad tayo, nakakapahinga tayo, magnanakaw. Pero sinabi ko bang wag na mag-complain? Hindi naman. Baka naman kumakain ka ng lugaw, may langaw, salamat sa Diyos. May extra pa. Huwag magreklamo. Hindi naman. Okay, sasabihin ko na sa inyong diretso. Sino sa atin ang hindi nagreklamo sa init? Talagang mainit ngayon eh. At warning ha, iinit pa daw. Di ba last week yung mga memes ko sa init? Kaya hindi po biro yan. Hydrate yourself. Kaya lang, ito lang po complain and compare. Ito lang ang take ko dyan eh. Init, di ba? Buti ngayon, salamat. Pero paglabas niyo pa lang, di ba? Init. Init. Init talaga. Hay, init. Ito lang tanong ko ha. Pag nagreklamo ka ba, lumalamig? Sana pag nagreklamo kang init, biglang nag-i-snow, hindi ba? Sabi na nga ba? Ha?
May nagagawa ba reklamo? Katunayan nun, sa kakareklamo mo, lalong madodoble yung init. Kasi iinit ulo mo, iinit ka to. Are you getting me? Ha? Hindi ko sinabing pasalamatan mo yung init, pero complaining and comparing doesn't help. They don't help. O ito, sample lang natin. Wala kang pera? Subukan mo magreklamo kung wala kang pera. Saan na tuwing nagreklamo ka, napupuno bigla bulsa mo. Di ba? Yung bank account mo napuno, kakareklamo. Walang nangyayari. Naipit ka sa traffic. Umaandar ka ba bigla dahil nagreklamo ka? Walang nagagawa ang reklamo. Lalo na kung ikukumpara mo. Lalo lang bibig, init. Buti pa sa Antarctica, mga ganun. Buti pa sa Europe, buti pa. Ako ito. Kung hindi mo maiwasan mag-compare, gusto mo talaga mag-compare, ito. Init sa atin, no? Init. Tingnan mo ang kalagayan ng mga nasa Israel, nasa Palestine. Ibang klaseng init yan. Iinit talaga ng mga ulo ng tao dyan. Pati Iran, bumanat na. At ang init nila ay mga missiles na nagpuputukan sa taas. Sa taas yan. Nainit. Pero sa baba, ito nagiging epekto niyan. Alam niyo bang 30,000 ang namamatay dahil sa gera nitong Palestine, Israel na nakialam ng Iran. Alam niyo bang every day, 250 ang namamatay? At 13,000 dyan, or 1 every 15 minutes, ay bata. Mga bata po namamatay. Kaya kung gusto niyo mag-compare, yan ang paanyaya ko't hamon. I-compare niyo kalagayan yung init dyan sa mga batang yan o sa mga nasa gera. Pag nakita niya, sige, init na lang. Kesa sa ganyang hindi mo alam. Kung kumakain kayo, biglang sasabog. Kung naglalakad yung anak mo, biglang. Kung yung tatay at nanay mo, uuwi pa bang Kung magko-compare ka din lang, i-compare mo yung mga mas malalala pa, mahihirap ang pinagdadaanan, and then be grateful. Salamat, Panginoon. Ang problema namin, init lang. Kita mo yun? Hindi na matiis talagang. Okay lang. Tayo, mayroon pang paraan sa init. Salamat sa Diyos. Hindi ko minamaliit yan, problema yan, pero may paraan. Pero yung mga tao, sa gitna ng mga gera, hirap. And last, see, ito isa pang magnanakaw. Controlling. Makontrol kasi tayo eh. Gusto natin yung mga bagay nangyayari ayon sa ating kagustuhan. At pag hindi nangyari ayon sa ating kagustuhan, ninanakaw yung ating galak at saya. Ang sample ko lang na mabilis dyan, yung pamamaraan sa pagpapalaki ng ating mga anak. Separate talk yan eh. Pero pasadahan ko lang. Kailangan naman talaga nating mag-control eh. Or i-control. Halimbawa, yung mga anak natin, dapat talaga nating i-control at a certain age. Hindi pa pwedeng, mga magulang ngayon, anak, bahala ka. Masyado natin binibigyan ng kalayaan ng mga bata eh. Bahala ka kung manonood ka ng Netflix. Bahala ka kung di ka papasok, kung ayaw mo. Bahala ka kung anong oras ka magigising. Kailangang may kontrolin tayo. Kailangang sabihan natin kung ano dapat nilang gawin. Kailan? Pagbata pa sila at nasa poder natin. Hindi pa pwedeng, Mami, anong gagawin ko? Anak, bahala ka sa buhay mo. Mami, grade 1 pa lang ako. Hindi ko alam gagawin sa buhay ko. Kontrolin mo yon. Kontrolin mo na magsipilyo siya. Kontrolin mo matulog siyang maaga. Are you getting me? Kontrolin mo kumain siya ng tama. Yun. Pero at a certain age, ang susunod dyan, hindi na control. Coaching na lang. Sabihin nyo, coach. Pag yan ay nagti-teenager na, lalo na pag lumagpas na ng 18 years old, ayaw na niya ng anak, nagsipilyo ka na, anak, kumain ka na. Coach na lang. Kung baka sa basketball, hindi ka na naglalaro, siya na naglalaro, sigaw ka na lang, anak, kaya mo yan! Anak! Ayaw. Coach. Lalong-lalo na, kung sila ay mga nagsipag-asawa na at lumaki na.
Biro mo, 45 anyos na siya. Kumakatok pa yung nanay, anak, nagsipilyo ka na ba? Anak, yung suot mo yung pula, mas bagay sa yan. May asawa na may... Kaya tayo na frustrate eh. Akala natin, kontrolado pa rin natin yung 3 years old, 4 years old. Hindi na ako mahal ng anak ko, hindi na ako sinusunod. Ilang taon na ba siya? 48. Hindi ka na talaga natambi. May sarili ng buhay yun eh. Consultant ka na lang. Pag tinanong ka na lang. Are you getting me? Bakit? Nanakawin niya ng galak mo. Kapag akala mo, kontrolado mo lahat. We love to control eh. We want to control our spouse. We want to control our co-employees. We want to control our society. We want to control the world eh. Kaya kita mo, ang binubunsod niyan, gera. Binubunsod niyan. We want to control. Kaya ang lagi kong panalangin ito, God, grant me serenity to accept things I cannot change. Courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. Kailangan may kontrolin tayo. At ang makokontrol natin, sarili natin. Pero yung mga bagay sa labas na hindi natin makokontrol, yung init, yung bagyo, yung nangyayari, hindi natin makontrol, we surrender. And then we have the wisdom to know the difference. Buhay na lubos, ganap at masagana. Paano nga ba? Brother Tony Valenzuela. Fulfillment. Pakiulit, fulfillment. At para maging fulfilled, ang isi-share ko ay 5 P's. Very quick lang po ito, but I'm sure these 5 P's will impact you in a way na, yes, you can live a fulfilling life. Kahit hindi perfect ang buhay, you can be fulfilled. And syempre, yung pagiging fulfilled po natin, I will share these 5 P's based ayon sa buhay ni Joseph. Itong si Joseph or si Jose, o kung sa wikang Arabic, Yosef sa Hebrew, ay siya yung favorite, no, ng kanyang tatay, si Jacob, no? Alam niyo, kilala niyo si Joseph, si paring Jose, no? He was the most favored of the 12 brothers. Siya ang natanggap ng technicolored coat na gawa ng dad niya, ng tatay niya. And because he was favored, nainggit ng mga kapatid niya sa kanya. Pero grabe, no? I'm sure you're familiar with his story. And ang grabe din yung pinagdadaanan niya, but at the end, it was all for the best. Amen? Pakitingin katabi, mukhang may pinagdadaanan ba yung katabi mo ngayon? If so, tell that person beside you, may purpose ang Diyos. May purpose ang Diyos sa pinagdadaanan mo ngayon. Trust me, I know it. So our first P is this, passion. Pakiulit, passion. Yung may ngiti, sige, tingnan yung katabi, passion. Ayun, practicein nyo tuwing umaga, pagtingin nyo sa sarili nyo sa salamin, passion. Kailangan may passion. And passion is defined as this, is a drive that compels us to pursue something with enthusiasm. Pakiulit, enthusiasm. Enthusiasm, talagang may passion and dedication, even when faced with obstacles, suffering, and endurance. So kapatid, may pinagdadaanan ka ngayon. Hindi lang dahil mainit ang mundo dito sa Pilipinas. Pero lahat tayo, if we're going through a suffering, we can be passionate. Amen? Promise po yan. Why? Because the word passion, pag tinignan natin yung actual translation of the word passion, and it comes from the Greek word pasko. Pakiulit, pasko. Yung may ganon. Okay, pakitingin uli yung katabi. Pasko. Yan, no? Pasko, no? Hindi Pasko. Pero it sounds like it. It means to suffer and to endure. That's why passion of the Christ, di ba? Kung passionate ka, kapatid, regardless kung may struggle, kung may obstacle, kung may nakahadlang sa dedication mo, you'll go and do what you're passionate about. Amen? That's why alam ko, lahat tayo, even if we were suffering during the pandemic, I'm sure you were passionate about something. Tama po ba? You are passionate to live, to be alive, to be healthy. That's why I pray, may natutunan tayo talaga from the pandemic. Ako, as a freelance events host and artist, alam niyo, ang hirap.
Hirap na hirap ako nung pandemic kasi walang events, walang face-to-face. Kung may events, madalang, at kung may events, online. First time ko ma-experience na nasa isang studio kami nakabubble, kailangan magpa-swab test, doon kami, 3 hours before the event, and then sa loob ng studio, may green screen na kami sa likod at lahat ng camera nakatutok sa akin at may binabasa ako sa harap. Wow, parang Oscars. Pero pag tinignan online, may naka-stage, may naka-display sa likod ko at yung kausap ko online, nasa computer. Pero pagtingin ko dito, green screen. Ang hirap. But I was really passionate about it. Even if it was difficult. Walang masyadong mga commercials. Ang hirap. Puro mga animation, puro mga gawa ng computer, yung mga commercials noon. And so praise God, after the pandemic, sabi ko, Lord, I pray, babalik na yung mga events, babalik na yung mga projects. And true enough, unti-unti bumabalik. So one of my last commercials was smart dishwashing paste. Napanood niyo pa ba ito? Iba talaga pag smart dishwashing paste. So alam niyo na, yung mga expert scientists, mga talents din pala, no? Pero I'm just glad, no? I'm just so grateful that I get to do this. Kasi yung mga feast builders, hindi lang kami first full-time servants dito. Kailangan bivocational. And I'm passionate about it. I'm a passionate actor. Yun talagang first service ko dito sa feast as an actor ni Brother Bo. And sometimes nung una, actor din ako with Christian, kay Brother Alvin. So I always hope to apply this dito sa aking preaching. And even more so, recently, and I hope napanood nyo na kasi lumabas na sa Netflix noong April 9. Gomborza, napanood nyo na po? Panoorin nyo na. Pag hindi nyo nakita ko saan ka doon, yan, may mga eksayangan. Katabi ko si Ketchup Eusebio. At may nakita kong post yan. Parang sabi ko, wow, pwede. Itong sunod na slide. Parang itong eksena sa dulo. Pwede no. Ang suplado ko doon, no? Ganoon talaga. Kailangan umarte. Opo, no? Kailangan talagang. But that's what I'm passionate about. That's what I love doing. And lahat tayo, we have a talent that God has given us. Amen? Pakitingin katabi, mukhang may talent talaga yung katabi mo ngayon. May talent yan. So what are you passionate about? That's what Joseph did, no? Kahit dami niyang pinagdaanan, he was still passionate about life. Grabe talaga, no? He was almost killed. He was thrown into a pit. He was sold to be a slave to gypsies and then to Egypt, no? And yet he was passionate to serve God, to love God. Passion. Pakiulit. Passion. Second, personal growth. Pakiulit, personal growth. Alam niyo, God is always working in your life for your personal growth. Yes, it may not seem like it, pero sa buhay ni Joseph, ganun nga nangyari. Kung nasalagay kayo ni Joseph, would you think talagang God is working for your personal growth? Siguro kung nandun ka, binubugbog ka, almost left for dead ka because of your brother. Siguro, Lord, ano ba to? Mga kapatid ko na to, and yet they're killing me. They want to sell me. I'm a slave. And even when he was imprisoned, he was still looking for his personal growth. And your personal growth cannot be possible if not for God. Amen? Kasi ang Diyos ang gumawa sa inyo eh. God made us and He knows you more than you know yourself. Pakiulit sa katabi, God knows you more. God knows you more than you know yourself. What does personal growth mean? Personal growth is this. Even in the waiting and suffering. Pakiulit, waiting, suffering. God is doing something behind the scenes. He is building your character. He is strengthening your heart in the process. Wala kayong makamay dyan. Di ba? If you're going through a dark valley right now, kapatid, God will use that. He is using that to build your character, to strengthen your heart, to make mas maging solid ang resolve mo sa buhay. And I know it's difficult sometimes. Talagang we're tempted to fall into despair. No? Mas lalo pag nalugi ang business, may nawalang minamahal sa buhay. No? You lost someone, you've experienced a heartache, and those are difficult, and God knows it. And He is with you in your suffering. Mamaya malalaman na ito. But here's the thing. God will not give you something that you are not ready to receive. Ulitin ko po. God will not give you something that you are not ready to receive. Yung mga dark valleys natin, yung mga brokenheartedness natin, yung mga rock bottoms natin, God will use that to ready you for what He has destined for you. Amen?
That's why kailangan you have to believe. Kapit lang, kapatid. Kapit lang. Because in those dark moments, in those struggles, like I've also experienced, one thing I learned, ask me what? Humility. Humility. It's by being humble that God is preparing you. He is curbing you to receive the blessing that you have wanted to receive for the longest time. Sabi nga ni Brother Bo, humility is the key to any kind of growth. Itong sasabihin ko, there can be no personal growth without humility. Amen? That is why when I desire to be a world-class actor someday, nung napanood ko yung Oscars, galing itong mga ito. Sabi ko, sana Lord, sana someday I'll be there receiving something like that, no? Kahit hindi sa Oscars. But sabi ko, Lord, habang wala pa yan, when I'm struggling right now, even as an artist, I will still serve you in the midst of my valley. I will serve you and love you in the midst of the storm because alam ko, Lord, that you're going to do something great for me in your perfect time. Amen? So kapatid, kapit lang. God gave you a heart full of dreams. Amen? Don't give up on those dreams. Maybe some dreams, wala na. But it doesn't mean new dreams cannot come again. Amen? Because God is always eternal. And because of the dreams, we have our third P. It's positive relationship. Pakiulit, positive relationship. At yun din na-enforce ni Joseph. When he was sold to be a slave in Egypt, naging katulong siya ni Potiphar. If you know the story, Potiphar, of course, is an Egyptian official. And what happened is, na-fake news din siya. Kasi yung asawa ni Potiphar, na-lust yung asawa ni Potiphar kay Joseph. Na in love siguro, no? Nakita niya, ang gwapong-gwapo si Joseph. And what happened, she tried to seduce him. But sabi ni Joseph, no, I am faithful to the master, Potiphar. I will not do what you want me to do. At ang ginawa ng asawa ni Potiphar, na fake news, na harass siya ni Joseph, which is not true. Siyempre, Potiphar, naniwala sa asawa, kinulong siya. And even in prison, naging dalawang kaibigan niya, yung dating right hand and wine drinker ng Pharaoh. Nakulong din sila eh. And when the relationships were built, nagkaroon sila ng mga dreams. And si Joseph may gift of interpreting dreams. Na-interpret ni Joseph yung dreams ng dalawang servants ng Pharaoh na ito. And even when he told the truth, at nakalaya na yung dalawa, yung isa, na-execute eh. Yung isa, bumalik sa pagiging cupbearer pala. Cupbearer and wine drinker ng Pharaoh. Pero nakalimutan yung nakalaya. Yung ginawa ni Joseph para sa kanya. Later on, cut the story short, syempre, because Joseph was faithful to the Pharaoh, siya naging governor of all of Egypt. Yun na. Diba? Sa lahat ng pinagdaanan niya, it was in the relationships that the Lord was pulling Joseph out of his struggles. So friend, kung may pinagdadaanan ka, don't let go of your relationships. Huwag ka mag-isa. Alright? Don't deal with it alone. Kasi hindi talaga ka nag-iisa. May kasama ka, kapatid. You have the feast. You have the family. You have your light group, which I hope you're part of a light group. Amen? Sa kanila ka mag-open up. That's the first step toward healing. And here's the truth. Ask me what? Everything in life is about relationships. Pakiulit. Everything in life is about relationships. In work, kahit nagtatrabaho ka sa corporate, kung saan ka man, in community, paglabas, it's about relationships. In fact, your success in life is based on the relationships that you build. Tama or tama? Diba? Pag affected ang relationship mo, pag toxic ang relationship mo, affected ka. Nadidespair ka na, nawawala ka na ng pag-asa. O kaya ikaw din gusto mo pala ng toxic relationship, ay yung pala. Diba? So napakahalaga pala ang mga positive relationships. So reinforce in your life your positive relationships. Amen? I'm telling you, your value of success in the future is based on the relationships that you build around you. Do you believe in that? Pakisabi sa katabi, let's be successful together. Yan. All right. Next P. Purpose. Pakiulit. Purpose. Yes.
At nung naging successful na si Joseph, siya ay naging governor of Egypt. Nakita niya na ito pala ang purpose, kaya pala pinagdaanan ko lahat ng pinagdaanan ko from the persecution of my own family, ang aking sariling mga kapatid, my own love, my own flesh and blood persecuted me. My friends in prison did not remember me. Yung unang boss ko, si Potiphar, did not trust and believe in me. And yet, God still had a plan. Despite the suffering, despite the pain, despite the struggles in my life, ito pala ang purpose ng Diyos sa lahat ng pinagdaanan ko. Kaya pala. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Di ba? He has a purpose. And this is what purpose is. Purpose gives you a fulfilled life by providing direction, meaning, and a sense of significance. Ang purpose mo, maybe you don't feel it right now. Baka ang purpose mo, di mo nakita right now. Maybe yung purpose mo, hindi mo nararamdaman ngayon right now, but you believe that you have a purpose. Amen? Ulit, pakisabi sa katabi, may purpose ka. You have a purpose in life. God created you with a purpose. I don't believe that ginawa talang tayo ng Diyos na wala-wala lang. Di ba? There's not a mistake in God's plan. There's not a mistake in God's creation. Amen? And if you believe that God makes no mistake, even if we're imperfect, God still created us with a purpose. But what is your purpose? Ask me what? Eto sasabihin ko. Your purpose is to serve. Is to serve. Yes. I'm telling you here, how you serve, what you do to serve is your expression of love to God. That's your purpose. Mas lalo sa atin who choose to follow God, who believe in God, who want to follow Jesus and serve Jesus. Our purpose talaga is to serve. At yan ginawa ni Jesus. Sa Last Supper pa lang, di ba? Na last Holy Week retreat natin, nakita natin, last Holy Week na si Jesus. Sa Last Supper, anong ginawa niya? Mamamatay na siya. He knows he was going to die. And yet, what did he do? Hindi siya nagsabi. Of course, nag-pray siya sa Garden of Gethsemane. Nag-open up siya kay Lord, sa kanyang Ama. But before he did that, ang ginawa niya, nag-serve siya sa mga apostoles. He washed their feet. O di ba, hindi ba yan service? That's why here at the feast, we invite you to serve. Maybe God is inviting you to serve here us at the feast. Join us in the kitchen. But maybe God is asking you to serve sa kanilang mga families, in your own families, in your own workplace, kung saan man kayo, where you're loving, where you're serving. God is calling you to be missionaries there. Sabi ni Jesus sa Matthew 20:28, this is why we serve. Because just as the Son of Man did not come to be served, but to, diba si Jesus siya mismo nagsabi, I didn't come to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Uli, pakitingin yung katabi, mukhang servant ba yung katabi mo ngayon? Yes, I hope and pray. We all have a servant's heart. Amen? And this is the fifth and the last letter P. Presence. Pakiulit, presence. Ano bang presence? Uli, pakitapik yung katabi. Nandito ba yung katabi mo ngayon? Tao ba yung katabi mo ngayon? Tao dapat, ha? Okay. Your presence is a gift. Amen? Your presence, it is the gift of yourself in the present moment. Your time, your talent, your treasure. Pwede nasa ibang lugar kayo. Baka nanonood kayo ngayon ng Gumbursa, di ba? Pwede, sa sine yan, di ba? Kakalabas lang yata yung Ghostbusters, di ba? You could be somewhere else right now, pero nandito kayo to dedicate your time, talent, and treasure para sa Kanya. Amen? And your undivided awareness in the now, even in the midst of distractions and oppositions. Alam ko yung iba, saan ako kaya pagkatapos dito? Ayan, sino ang kikitain ko? Sige, itong kakainin ko mamayang gabi. Ito, punta kami dito. Di ba, ang bilis, pwede ma-distract tayo. In our world today, napakaikli ang mga attention span natin dahil sa social media. Swipe lang. Di ba? But God is asking us, be present. Be present to me. Be present to the person beside you. Di ba? And that's what Joseph did. Yan ang ginawa ni Joseph. Mas lalo nung dumating yung mga kapatid niya, na di pa siya kilala at first. Pero later on, na-reveal ni Joseph na siya yung missing brother that they persecuted long ago. And alam natin yung story. Nagsisi na yung mga kapatid niya and they realize, iba talaga when you're in the presence of your loved ones. Amen?
That's why if you love someone today, be present to them. No? Avoid being distracted. Don't worry about oppositions. Kasi this life is short. Amen? Hindi natin alam hanggang kailan tayo nandito sa mundo. So be present to one another. To wrap up and to close our message today, Brother Alvin Barcelona. Kita nyo, di ba, si Joseph, simulang maganda, pero kinaingitan ng mga kapatid, papatayin siya ng mga kapatid niya. Pero nakonsensya, binenta na lang. Naging alipin. Pero nung naging alipin siya, ang galing niyang alipin, naging mayordomo siya. Di ba? Taas baba eh. Pero nagkagusto naman sa kanyang asawa ng boss niya. Pinakulong siya, di ba? Nung nakulong siya, ang galing na naman niya, naging mayor siya. Hanggang sa may natulungan siya, nakalimutan naman siya. Nasabihin sa hari. Nakulong pa siya ng ilang taon. Pero dahil nabalitaan na ang galing niya, nakaka-interpret siya ng dreams, pinatawag siya ng hari, at naging kanang kamay siya ng hari. No? At imbis na gantihan niya yung mga kapatid niya, nung siya ay nasa posisyon na, pinatawag pa niya, pati yung tatay niya, at nagsama-sama sila. Ang galing. Anong sinasabi sa kwento ni Joseph? Tanong niyo ano? Ang buhay talaga, tulad sabi ni Rick Warren, may masama, may mabuti. Pero sa buhay ni Joseph, masama man o mabuting nangyayari, ang presensya ng Diyos palagi nandoon. Kaya hindi siya magpabagsak-bagsak eh. Yan yung sinasabi, you cannot put a good man down. Kaya kitignan nyo ito ha, pinag-usapan natin, buhay na fulfilled. Read this. A life of fulfillment is not because everything is working well with you. No. A life of fulfillment is because in everything, God is with you. Ang buhay na masaya ay hindi dahil masaya lahat. Ang buhay na masaya ay kahit na may problema ka, nakikita mo ang Diyos. Kakantahan ko kayo bago tayo mag-worship. Paborito ko itong kantang ito. Kasi ang dami nagaganap ngayon. Hindi pa tapos yung Ukraine, Russia, Israel, Iran, Palestine, init, ang dami. Kaya ang hamon sa atin paanyaya, makita pa rin natin na anuman ang mangyari, we have a wonderful God. That's why we still have a wonderful world, despite what's happening. And I want to give you this last message. Alam niyo kami ni Aya, yung aking anak, pag ako'y pagod, nanonood kami ng Netflix sa gabi. Para mabalanse yung aking isip. Ayoko na mag-isip masyado. Gusto ko yung mag-enjoy na lang. Sige, Dad, sabi niya, mag-enjoy tayo. Sabi ng mga anak ko si Ayo, Dad, manood tayo ng documentary, Trip to Infinity. Sabi, imbis na ako mag-enjoy, nag-nosebleed ako dito. Talagang pinag-usapan yung infinity. Pero ito yung mga mensahe nung palabas. Life is indeed short. And life is just a speck of dust. Pinakita kasi ganong kawalang hanggan ng universe eh. At nasaan ka sa universe? Napakaliit mo lang. At gaano ba ka haba o kaiksi ng buhay compared sa infinity? Isang iglap lang tayo. Kaya sabi ng mga eksperto sa infinity, sabi nila, kung isipin mo parang walang kahulugan ng buhay. Buhay ka ngayon, bukas wala na. At napakaliit natin. Bago tayo pinanganak, umaandar ang universe. Pag tayo namatay, andar pa rin ang universe. Parang wala tayong significance. Sabi yun ng mga eksperto ha. Pero hindi ko makalimutan, sabi ng isang eksperto sa infinity, mga mathematician sila, mga physicists. If you look about it, our life is so small, so short, so insignificant. Until you learn how to love. Scientist yung nagsasalita ha. Napaka-objective niya. Pero sabi niya, because after I realized that life is short, that life is so small, but when I fell in love, sabi niya, it began to have meaning. At kahit pa napaka-iksi o napakaliit nitong buhay natin, pag ikaw nagmahal, nagkakaroon ng kahulugan at ng layunin. Ano kahulugan ng buhay? Kaya haba-haba man ang paliwanag, sa pag-ibig pa rin. We are loved and we love. That is the meaning of life. Jesus who died on the cross
did not die for nothing. He died because of love. And He rose again because of love. Kaya tayong lahat, our cross, yung mga hinaharap natin pagsubok, is our bridge to our resurrection. Sabi ni Jesus, nung siya namatay, it is finished. Alam niyo ba isang pwedeng sabihin nun? It is fulfilled. Hindi natapos lang o nakahaos lang, kung hindi mission accomplished. Fulfilled. Kaya saan magkakaroon ng fulfillment ang ating buhay? Sa Diyos. God and His love will make our life full and filled. Jesus, I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name, amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.